2 araw na ang nakalipas, simula nang mangyari ang tangkang pagdukot kay Lori. Kasalukuyan ngayon na nasa kulungan ang kanyang mga magulang, at noong gabing din iyon ay nahuli na si Mr. Lim, at ng mga alipors nito. Nang kinuha ng mga pulis ang mag-asawa, ay ibinunyag na lahat ni Alan ang mga nalalaman sa grupong kinabibilangan, sa mga iligal na operasyon, mga importanteng impormasyon, maging sa kung saan nagtatago ang matanda. Iniisip ni Alan na kung makukulong sila, ay mas mabuting damay-damay na ang lahat. Ito na rin ang magandang pagkakataon, upang hulihin ang matandang iyon. Guminhawa ng lubusan ang pakiramdam ni Lori, dahil may maganda palang kahihinatnan ang insidenteng iyon. Sa ngayon ay hindi pa niya kayang harapin ang mga magulang. "Mommy, are you sure that you'll be fine here alone? Pwede naman akong hindi pumasok ng school, at bantayan ko na lang kayo." Nakabihis na si Connor, at nakahanda ng pumasok, pero ayaw nitong iwan ang ina na mag-isa sa bahay. "Oo nga," natatawa na wika ni Lori, at inamoy-amoy ang amoy palbo nitong leeg. "Your mommy Lola will come here naman mamaya eh. And I can walk na. See, nakakatayo na ako ng mabuti." Ngumuso ang anak. "Fine. Basta huwag po kayong masyadong maggagalaw." May sarili ng driver at yaya ang anak niya, galing sa mansyon nila Gale. Kaya kahit na hindi na niya masamahan ang anak sa paaralan nito, ay panatag na ang loob niya. "O eto, hiha, kumain ka ng madaming prutas, para mas mabilis na bumalik ang iyong lakas." "Ang dami nito, Madam Venus. Pwede rin po ba akong kumain?" Ani Juliet sabay kuha ng isang mansanas, at agad na kinagatan. "Of course Juliet. Eat whatever you want." Binalingan siya ni Ma'am Venus pagkatapos. "Ano ang gusto mong lutuin namin sa pananghalian?" "Kahit na ano po. Salamat ulit tita, pero sana ay hindi ka na nag-abala pa. Kaya ko naman na eh. Nandito rin naman si Juliet. Huwag mo akong pansinin hiha. Ang kailangan mo lang na gawin ay magpagaling." Ayaw man na aminin ng ginang, pero alam niyang sinisisi nito ang sarili sa nangyari, dahil ito ang nagpilit na sumama siya sa resort. Pero kung plano talaga ng mga magulang niya na dukutin siya, ay mangyayari at mangyayari pa rin talaga iyon, kahit saan mang lugar. "May balita na po ba kay Shannon?" Nag-aalangan niyang tanong. Bumantong hininga ito. "Wala pa eh. I think we need to give her some space for now." Kung ano man ang pinagdadaanan niya, alam kong malalagpasan niya iyon. "She's strong. She just need time." Nagbaba siya ng tingin. Hindi na kasi ito bumalik sa hotel ng gabing iyon. Nakapatay din ang cellphone nito. Tinawagan na ng lahat ang pwedeng pagtanungan kung nasaan si Shannon, ngunit pare-pareho lang ang sagot ng lahat. Walang nakakaalam kung nasaan ang dalaga. Maski si Gale ay hindi ito makontakt. Wala itong paramdam. May hinala na siya kung bakit biglang naglaho si Shannon nang walang palm. Iniiwasan na niya si Gale, at mukhang ganun din ito sa kanya. Kung ano man ang nararamdaman nila sa isa't isa, ay kailangan na nila iyong ibaon sa lupa. Ano kaya ang problema ni Miss Shannon? Malapit na ang kasal nila ni Sir Gale si Juliet nang umunguya. Hindi na sigurado pa si Venus sa bagay na iyon. Ina siya, napagdaanan na niya ito, at higit sa lahat ay hindi siya bulag para hindi makita kung ano ang mga nangyayari. Laging nagiinom si Gale gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho sa opisina. Hindi niya ito kinikibunoon, at hinahayaan na isipin ng anak kung ano ang makakabuti para dito. Ngunit sapat na dito ang 2 araw. Kailangan na niyang makausap si Gale, lalo na at nalalapit na ang petsa ng kasal. "Hindi pa po ba kayo uuwi sir?" Naghahanda na pauwi ang sekretarya ni Gale, nang mapansin na nakasubsob pa rin ang boss nito, sa mga papeles na nasa harapan nito. "Mauna ka na. I'll just need to finish these documents. Kailangan ito bukas." Hindi na nagpumilit pa ang sekretarya ni Gale, at nagpaalam na uuwi na. Sinubsob ng binata ang sarili sa trabaho, dahil kapag wala siyang ginagawa, ay pupunuin na naman ng kung ano-ano ang isip niya. Matapos ang mahabang oras, ay nagunat siya at tiningnan ang oras. 11:00 na ng gabi. Linigpit na niya ang mga gamit, ngunit imbes na umuwi ay natagpuan niya ang sarili sa loob ng bar at umiinom. "Hi handsome, you look lonely tonight. Want me to join you?" "Mag-isa lang ako sa kondo. Baka gusto mong sumama mamaya." Madaming mga babae ang nakapalibot kay Gale,
ngunit wala doon ang atensyon niya, kundi sa mga alak na nasa harapan niya. Gusto niyang magpakalasing upang makalimot. Natawa siya habang umiinom. Minsan ay nahihiling niya, na sana ay hindi na lang bumalik ang mga alaala niya. Siguro ay nasa ayos ang lahat, hindi ganito na samot-saring mga problema ang dumarating. Ang mga babaeng nakapalibot kay Gale, ay agad na nagsiyalisan. Nagtaka naman siya kung ano ang nangyari, kaya lumingon siya sa kanyang likod, ngunit suntok agad ang sumalubong sa kanya. Napamura siya nang sumubsob ang mukha niya sa counter. Natapon lahat ang mga alak sa sahig, at lumikha iyon ng malakas na ingay. Nagsigawan naman ang mga tao na nasa paligid nila. "What is your problem, Kaiser?" Nagngingit-ngit ang mga ngipi na tanong niya, nang mabungaran kung sino ang sumuntok sa kanya. Hinablot ni Kaiser ang damit ni Gale, at ibinalibag ito sa lamesa. "Ano ang problema ko? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. What is wrong with you, Gale? It's been 2 days. 2 days yet you didn't do anything, but to be selfish. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari ha? You are not a man if you can choose between 2 women." Ang galit na mukha ni Gale, ay biglang lumamlam. Parang lumipad na rin ang espiritu ng alak sa kanyang katawan. Parang baha na bumuhos muli ang mga problema, na pilit niyang kinakalimutan. "I don't know what to do. Hindi ko alam kung paano haharapin si Shannon, nang hindi naaalala ang mga kasalanan ko sa kanya. Wala akong mukha na may haharap pa," aniya sa mahinang boses. Binitawan ni Kaiser ang pinsan, at seryosong tinitigan. "Do you still love her?" "Of course," maagap naman na sagot ni Gale. "Then how about Lori? Ano ang nararamdaman mo sa kanya? Mahal mo rin ba siya?" Hindi agad siya nakaimik. Natatakot siya na sumagot, na kapag sinabi niya ang totoo, ay panibagong problema na naman ang idudulot nito. "Malapit na ang kasal niyo. Make the right decision now. At sana sundin mo kung ano ang gusto ng puso mo. Let your heart decide between the two. May masasaktan at masasaktan sa huli, kaya sana ay huwag mo nang patagalin pa. Be a real man, Gale." Pinanood niya ang pag-alis ng pinsan. Kaiser is right. He was wasting his life these past days, but he needs to settle everything now. Pag-uwi ni Gale ay naabutan niya ang ina na nanunood sa sala. "Bakit gising pa kayo, Mom? Gabi na ah. Nakatulog na ba si Gramps?" Walang sinagot si Venus ni isa sa mga tanong ng anak. "Come here for a bit, Gale. May kailangan tayong pag-usapan." Nang marinig ng binata ang malamig na boses ng ina, ay wala siyang magawa, kundi ang sundin ang sinabi nito. The fact na hinintay siya nito hanggang sa mga oras na ito, ay importante nga ang sasabihin nito. Pabagsak na umupo si Gale sa tabi ni Venus, at napatulala sa palabas sa TV. "Sinong sumuntok sa iyo?" "Si Kaiser." Tumungo si Venus. "Serves you right." Hindi makaangal si Gale sa ina, dahil tama naman talaga ito. He deserves it. He deserves more. I hope that punch is enough to wake you up. Do you need more scolding from me? I'm fine now, Mom. Have you made your mind? Matagal bago nakasagot si Gale. Yeah. Muling tumungo si Venus. Good. That's all I need to know. Hindi na questionin pa ni Venus ang kung ano man ang naging desisyon ng anak, dahil kahit siya ay nahihirapan din sa kinakaharap nilang sitwasyon. Nasa taas nga pala si Shannon, at hinihintay ka. Namilog ang mga mata ni Gale. Iniwan niya ang ina sa sala, at agad na tinungo ang hagdan papunta sa itaas. Naabutan niya si Shannon na sakto lang din nakalalabas ng banyo. Mahigpit agad na yakap ang isinalubong niya dito. Isinubsob niya ang mukha sa leeg ng dalaga, at paos na nagsalita. "Where have you been? I've been looking for you all over. I'm sorry, Shan. I'm sorry for everything." Nanubig ang mga mata ni Shannon, at niyakap pabalik ang binata. She was hurting, but the main reason that she left, is to give him the time that he needed to understand his true feelings. "I love you," aniya kay Gale. I love you too, Shan." Ngumiti siya kahit na nasaktan siya sa isinagot nito. Hindi na katulad ng dati ang sagot nito. There's already a hesitation in his voice. He's not sure anymore, if he still loves her. "We're still good?" Tanong niya habang nakatitig sa mga mata nito. "Yeah.
Everything is good and we are getting married on the exact date. No delays. No excuses. 2 days before the wedding. Bakit hindi ka pa nakapagpalit? Darating na si Kuya Jay upang sunduin ka, ani Lori nang mabutan ang anak sa kusina na nakapambahay pa. Just a moment mom. Ihahanda ko lang ang mga itong mga ta, para kay Tita Shannon, sagot naman ng anak niya. Tiningnan ni Lori ang ginagawa ni Connor. Inilalagay nito sa cute na box ang ilan sa mga cream puffs na ginawa nila kahapon. Si Connor ang nag-request na gumawa sila, dahil nakita niya raw iyon na baon sa isa sa mga kaklase nito. Umupo siya sa katabi nitong Celia, at pinanood ang ginagawa nito. Bibigyan mo si Tita Shannon mo. Yes mommy, she's so nice. I like her so much. Even though daddy are not marrying you, I'm happy that he's marrying Tita Shannon instead. I'm a bit sad but I'm happy for them too, anito habang seryoso ito sa ginagawa. Lumamlam ang mga mata niya sa sinabi ng anak. Itong araw na ito ang huling rehearsals para sa kasal. Ring bearer si Connor. Binigyan din siya ni Shannon ng invitation card, noong huling araw, pero hindi pa siya nakakapagdesisyon kung pupunta ba siya sa araw ng kasal ng dalawa. Nakabalik na rin siya sa trabaho. Sa maikling araw ay madami na ang nagbago. Ramdam niya na bumabalik na ang agos ng lahat sa normal. Miminsan na kung magkita sila ni Gail. Liban na lang kung may event sa paaralan ng kanilang anak, na kailangang daluhan nilang dalawa. Kung mag-usap man sila ay maikli lang. Mas maganda na ang ganito walang gulo. Walang sakit ng ulo. Oo nga pala. Pinapatanong nga ulit kanina ni Mrs. Lopez, kung may gusto raw sa atin ang lumipat sa night shift. You see, mas madami talagang customer dito sa gabi, kaya kailangan ng mas madaming empleyado, Matagal ko nang lumipat sa night shift. Si Rafi na nagtaas pa ng kamay. Bumalik kasi ito sa pag-aaral, kaya mas pinipili ang night shift. Madami ang nagtaas ng kamay sa kanyang mga kasamahan. Siya lang itong hindi. Inakbayan siya ni Nora. Paano ba yan Lori? Mukhang ikaw lang itong may iwan. Okay lang, aniya at ngumiti. Hindi naman niya pwedeng pigilan ang mga ito sa pag-alis, dahil mas malaki nga naman ang sahod sa gabi. Buhay single pa kasi ang mga ito. Nagtataka lang ako, kung bakit hindi sila mag-hire ng mga panibagong empleyado. Masyado ng hassle kapag ganun. At saka urgent ito. Mas magandang sa mga day shift na sila kumuha, para hindi na nila kailangan pang dumaan sa training. Magha-hire din naman sila, pero pang day shift lang para may kapalit ang mga lilipat, paliwanag ni Andrea. Sa bagay, medyo nalulungkot nga siya na lilipat na ang mga ito. Pero ganun talaga ang buhay. May aalis, may darating. Parte talaga ng buhay ang pagbabago, para sa ikakabuti mo at sa mga taong nakapalibot sa iyo. Kinakabahan ka. Antag ni Ren kay Gail. At sino ang hindi kakabahan sa sariling kasal? Sikmat niya dito. Ang dapat mong tanungin ay kung anong klaseng kababaihan, si Kaiser nang inisihan pa siya. Sinama ni Gail ng tingin ang pinsan. Tuloy ang kasal nila Shannon, at wala nang urungan. Kumpleto na ang lahat dito sa simbahan, mula sa mga malayo at malapit na kaibigan nila ni Shannon, mga kamag-anak, business partners at ilan pang mga media. Punuan na rin sa loob ng malawak na simbahan. Ang iba na hindi na nakapasok, ay nanatili na sa labas at binigyan na lang ng upuan. Ang bride na lang ang hinihintay. Daddy, nabaling ang lahat ng mga tingin ng tao kay Connor, na tumatakbo palapit kay Gail. Sobrang pogi at cute nito sa suot. Para itong maliit na binata. Naka-style din ang buhok nito, dahil sa pinahid na konting gel doon. Napangisi si Gail at sinalubong ang anak sa kabinuhat. Look at my son. Such a fine young man on his little suit. Proud pa na ipinakilala ni Gail ang anak sa mga kaibigan, at kakilala na nasa kanilang pwesto. Ang iba naman ay nagkasya na lang sa pagtanaw, mula sa kanilang mga upuan. Iniisip ng mga ito na totoo pala ang balibalita, na may anak na ang binata. Nahahapon naman na sinundan ni Vino si Connor. Kausap nito kanina ang mga amiga, nang bigla na lang itong tumakas. Sa susunod ay itatali na talaga kita sa bewang ko. Sumimangot si Connor, but Mommy Lola, I don't want to be surrounded by grannies. Tumawa ang lahat ng mga nakarinig nun. Aba, papaluan na talaga kita ani Venus.
Ngunit nagpatuloy pa rin si Connor sa pagsasalita, na para bang walang narinig. Grannies are so kulit. They're always pinching my cheeks. Look oh, it's red na. Tinuro pa nito ang pisngi, na bahagyang ang namumula. Natatawa namang hinalikan ni Gale ang pisngi ng anak. Don't blame them son. You're just too cute to handle. I'm not cute. I'm handsome. Connie boy. Biglang sumingit si Ren at kinuha si Connor mula sa pagkakabuhat ni Gale. Let's take a picture. I'm your ninong, remember? Sure. Yes ninong. Ganado naman nasagot ni Connor sa self-proclaimed nitong ninong. Umiling na lang si Gale, nang pati ang iba niyang mga kaibigan ay nakisali. Hindi pa tapos ang kasal, pero kumukuha na ang mga ito ng larawan. Tinapik ng kanyang ina ang balikat niya, kaya napabaling siya dito. Congrats son. Thanks mom. I kept my promise. I won't be like my father. Ngumiti si Gale pero napansin ni Venus na hindi iyon umabot sa mga mata nito, kaya niyakap na lang niya ang anak. Huwag mo nang isipin iyon. I only want you to become a good man. And whatever decision you will make, I promise that I will support you all throughout. Niyakap ni Gale pabalik ang ina. Nanindigan siya at ito ang desisyon. Pinili niya ang sa tingin niya ay tama, kahit na nagdurusa ngayon ang puso niya. He kept his promise to Shannon, even if his heart already belongs to Lori. Pinagmamasdan ni Shannon ang kanyang sarili sa salamin, nang makarinig siya ng marahan na katok sa pintuan. Pasok, Anya. Pumasok ang kaibigan niyang si Tanya, at nagulat ito pagkakita sa kanya. Bakit hindi ka pa nakakapagpalit? Nanlalaki ang mga mata nito. Mal-elate ka sa kasal mo nito. Teka, nasaan ang mga stylist mo? Bakit mag-isa ka lang dito sa kwarto? Naghihisterya nitong sigaw. Tiningnan ni Shannon ang napakagandang damit na nasa mannequin sa tabi niya. Her wedding gown was made by one of the in-demand designers in the country. Hands-on siya sa pagpili ng mga materyales na gagamitin, maging sa mga maliliit na detalye ng gown. She wants it to be perfect, and it turns out really great. Shannon. Pagwawala ng kaibigan niya. Hinihintay ka na nila sa simbahan. Akala ko ay nakaayos ka na, pero bakit ganyan ang suot mo? Tumayo siya at tinungo ang pintuan. Pwede bang dito ka muna? May importante lang akong kukunin sa bahay. Ano, naiwan mo ba ang kaluluwa mo, na kailangan mo pang balikan doon sa bahay niyo? Hayaan mo na. Tanya please. Importante talaga itong kukunin ko. Biglang sumeryoso ang kanyang kaibigan. Umuurong ka ba sa kasal, Shan? What? No. I promise, babalik din agad ako. Tinungo ni Shannon ang kanyang sasakyan. Bago ito paandarin ay dinouble check na muna niya, kung kompleto ba ang mga gamit na dadalhin niya sa pupuntahan. Hindi na mabilang pa ni Lori, kung ilang tisyo na ba ang naubos niya. Nanunood siya upang aliwin ang sarili, pero ang isip naman niya ay lumilipad sa ganap sa araw na ito. Malamang na kanina pa nagsimula ang seremonyas ng kasal. Dapat ay masaya siya, pero heto siya at nagluluksa kasama ng puso niya. Mahal niya si Gale. Wala siyang karapatan na makaramdam ng ganito, pero hahayaan niya na kahit ngayon lang, ay magiging makasarili siya. Hindi siya dumalo ng kasal, dahil hindi niya makakaya na panuurin ang mga ito sa harap ng altar. Nabulabog lang siya, nang marinig niyang may nag-doorbell. Pinunasan muna niya ang kanyang mga luha, bago pumunta at buksan ang pintuan. Para siyang nakakita ng nakakatakot na multo, nang mapagsino kung sino ang nasa labas. Bahagya pa siyang napaatras. Shannon, anong ginagawa mo dito? Can I come in? Ang tangi lang nitong sinabi. Oo naman. Nalilito man pero linakihan niya ang bukas ng pintuan, at hinintay na makapasok ito. Anong klaseng kababalaghan itong nangyayari? Bakit nandito ito? Akala niya ay nasa simbahan ito. Paano ang kasal? Paano ang? I need to talk to you Lori, so please have a seat. Don't worry. I have a flight to catch kaya mabilis lang ito. Flight? Agad na sumunod si Lori sa sinabi ni Shannon. Nahiya pa siya nang makitang nakatingin ito sa mga tisyo sa harap nilang lamesa. Humugot ito ng malalim na hininga at nagsalita. As you can see, hindi ako samipot sa sarili kong kasal. Ibinaling ni Lori ang kanyang mga tingin sa nanginginig niyang boses.
I love Gale so much. I want to be his wife, pero pakiramdam ko ay hindi tama na magpakasal pa kami, kung meron na siyang ibang mahal na mas higit pa sa akin. Ayaw kong matali siya sa panghabang buhay na relasyon sa piling ko, kung hindi naman siya magiging masaya. Shannon, aniya nang marinig ang paghikbi nito. I'm in so much pain, Lori. Tuluyan na itong humagulgol. I've been waiting for this day to come, pero hindi ko inaasahan na masasaktan pala ako ng sobra-sobra sa araw na ito. I'm not blaming you or anyone. It's just that I need to let this out once and for all. At gusto ko na ikaw ang makarinig sa lahat ng mga hinanakit ko. Nangilid na rin ang mga luha ni Lori, habang nakikita kung paano sobrang nasasaktan ang kaharap. Gusto kong magalit sa iyo, pero hindi ko magawa. Gusto kong ituloy ang kasal, pero ayaw kong magdusa tayong tatlo. Kaya ako na lang ang magsasakripisyo at lalayo sa inyo, sa lahat ng ito. Gustuhin ko man na manatili, pero ano pa ba ang silbi nun? Wala na akong lugar pa dito, Lori. Wala na. Niyakap na niya si Shannon, at nag-iyakan na silang dalawa. Nasasaktan siya. Sobra siyang nasasaktan. Ang isipin na si Shannon pa ang lalayo para sa kanila ni Gale, na ito pa ang handang magparaya para sa kasiyahan nilang dalawa. Nadudurog ang puso niya para dito. She did not deserve any of this. Shannon is so kind to her, yet she caused her too much pain and heartache. I'm just asking you one favor. Gale is special to me, so please, take good care of him. Iyon lang ang hihilingin ko sa iyo, Lori. Alagaan mo sana siya ng mabuti. Hanggang sa hinatid niya si Shannon sa sasakyan nito, ay parang hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Hindi mo namang kailangang gawin ito. Don't try to convince me, Lori. I already made my mind. I'm flying back to Spain to join my brother in the army. Shannon, tipid itong ngumiti sa kanya. I'm counting on you. Pagkaalis nito ay muli siyang napaiyak sa harap ng pintuan. Bakit kailangan na magtapos ang lahat sa ganito? Hindi ba pwedeng maging masaya silang lahat nang walang nagsasakripisyo? Samantala, rinig na ang malakas na bulungan ng mga taong nasa simbahan. 1.5 oras na ang nakalipas, pero wala pa ang bride. Noong una ay inisip ng mga ito, na baka hindi pa ito tapos sa pag-aayos. Pero habang dumadaan ang bawat minuto, ay nagsimula ng magduda ang lahat. Paulit-ulit din na tinawagan ni Gale si Shannon, pero out of coverage ito. Ano bang nangyayari? Si Kaiser na hindi rin mapakali. Nang hindi na makatiis ay nagpaalam na siya. I'm gonna go and check her. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang, nang humahanggos na pumasok ang kaibigan nitong si Tanya. Pigil ang hininga ng lahat. Habang hinihintay kung ano ang sasabihin nito, Shannon left the country. Dada, Kuya Connor is making fun of me. Inalalaya ni Gale ang bunsong anak, nang umamba itong maglalambitan sa leeg niya. Umupo ito sa hita niya na naluluha ang mga mata. Isinara na muna niya ang laptop, at itinigil ang ginagawa upang bigyan ng atensyon si Conrad, ang 4 na taong gulang na anak nila ni Lori. What did your Kuya Connor do this time? Tanong niya habang pinupunasan ang mga mata nito. He said that I'm small and weak and ugly and crybaby, simangot nito. Bahagya siyang natawa. Why? What did you do this time? Nothing, Dada. He's just jealous. His friend called me cute and handsome, and Kuya Connor got pissed. Si Apple ba? Yes, Dada. Nasa po ni Gale ang kanyang noo. Mukhang lumalaking playboy ang anak nila. Nagulat silang lahat isang araw. Nang umuwi ito galing sa tournament nito, na may kasamang babae. Ang sabi nito ay kaibigan lang daw nito ito. Lagi naman niyang kinakausap ang anak tungkol sa mga bagay na iyon. Nagbibinate na si Connor, at ang napansin nilang mag-asawa, ay lumalaki itong natural charmer. Kung gwapo siya noong ganito ang edad niya, mas doble ngayon sa anak niya. Kaya hindi rin maiiwasan na madami rin talaga itong mga kaklase na babae, ang kinikilig at nahahalina. Bata pa iyan. Paano pa kaya kapag tumuntong sa tamang edad, at magbinata na? Binabantayan nilang mag-asawa ng mabuti, ang paglaki ng kanilang mga anak. Hands-on. Pero itong si Connor ang may pagkatigas ng ulo minsan. Kinuha niya ang hawak ni Conrad na larwang unicorn. Luma na ito.
Alam niyang gustong magpabili ng anak niya ng bagong laruan, pero nahihiya lang itong magsalita. May pagkahiyain ang bunso nila. Kahit may gusto ay hindi nagsasalita. They asked him to open up more. He agreed, but he's not doing it as he promised. Kaya sila na lang ang nag-a-adjust dito. They should be extra attentive to meet his needs. Kung gaano ka-vocal si Connor, ay ganon naman katimid si Conrad. Gusto mo ba ng bagong unicorn? Pagbabago niya ng usapan, at itinaas-taas pa ang kilay dito. Yes dada, I want a new one. I want a bigger unicorn. Tumawa na lang si Gay, at ginulo ang buhok ng anak. Lala, mommy, lumipad ang tingin ni Gail sa dalawang babae na paparating. Madaming hawak na basket ang mga ito, habang nagtatawanan. Bumaba si Conrad upang salubungin ang dalawa. Lala, where's my ice cream that you promised? Nandito apo. Madaming flavors ang kinuha ko. Yehey. Thank you Lala. Katulad ni Connor noong bata ito, ay mahilig din si Conrad sa ice cream. Linapitan niya ang mga ito, upang kunin ang mga binili ng dalawa na mga pasalubong. Hinalikan niya si Lori, nang dumiretso na ang maglola sa loob, I love you, aniya at muli itong hinalikan. Natatawa naman itong tinugon ang halik niya. I love you too. Pang-ilang beses mo na yang sinabi ngayong araw. I won't get tired of saying it to you every day. Malapad na napangiti si Lori sa sinabi ng kanyang asawa. 5 taon na silang kasal, pero parang kahapon pa lang ang mga pangyayari na iyon sa kanilang buhay. Noong araw na hindi sumipot si Shannon sa kasal, ay grabe ang pagkapahiya na nakuha ni Gail noon. Ikaw ba naman kasi ang layasan ng bride mo sa mismong araw ng kasal nyo? Kalat noon ang nangyari, at halos magkagulo ang lahat kakahanap at kakatanong, kung bakit hindi sumipot si Shannon. 3 araw na iyon ang laman ng mga balita. At nang hamupa na ito ay doon na naisip ng mga tao na hindi tama ang ginawa ni Shannon, ang umalis nang wala man lang dahilan. Sa huli ay ito ang lumabas na masama. Ngunit alam nila ang totoo. It was part of her plan, to continue the wedding and run away on the same day. Gusto nitong lumabas na masama para sa kanila ni Gail, para hindi sila questionin ng mga tao. If Shannon didn't do that, society will never accept their relationship. Isinakripisyo nito ang reputasyon, para lang lumabas na malinis ang kanilang relasyon. She did a lot for them, at hindi sasapat ang salitang salamat upang pasalamatan ito. Shannon is a married woman by now, 3 years married to be exact. Nasa Spain pa rin ang mga ito, pero nagbabalak ang mag-asawa na bumalik sa Pilipinas, para dito manganak. Natutuwa siya na sa wakas, ay nahanap na rin ito ang sariling kaligayahan. Mom, Dad, uuwi na ba tayo bukas? Tanong ni Connor habang kumakain sila ng tanghalian. Sobrang laki na nito, parang kailan lang nung baby pa ito. Oo. Kaya mag-swimming na tayong lahat mamaya. Sayang naman ang beach dito. Sobrang ganda. Pero mom, I need to study. Don't believe him mom. He's just gonna talk to his girlfriend. Singit naman ni Conrad na bahagyang nakairap pa. And as usual ay ini-spoil na naman ito ng lola nito. You brat. Connor, don't call your brother that way. I'm sorry dad. Ang kulit-kulit kasi niya eh. Makulat ka rin naman noong ganyan ang edad mo si Lori. I'm not, busanggat na ang mukha ni Connor. Come on Con. Nandito tayo upang magbakasyon at mag-enjoy. Aalis na tayo bukas, pero hindi ka man lang nakikibonding sa amin. Ligaw tayo mamaya, okay. Nag-pretty eyes pa si Lori sa anak. Napabuntong hininga na lang si Connor. Hindi nito kayang tanggihan ang ina, kapag ganitong naglalambing na. Fine, pagsuko nito. Oo nga pala hiha, kamusta na ang mga magulang mo? Hindi ba ay nabigyan na sila ng parol nitong nakaraang buwan? Tumungo si Lori. Opo, pero ayaw nilang bumalik sa dati naming bahay. Gusto raw nilang magsimula ulit sa ibang lugar, kaya hinayaan ko na lang. I think they really need a new environment to heal. Natutuwa si Lori sa nangyayaring improvement ng mga magulang. Nakakuha parehas ang mga ito ng parol, ibig sabihin na maganda ang naging record ng mga ito sa loob ng kulungan. Pagkatapos nilang kumain, ay sinamantala na ng buong mag-anak na enjoyin ang mga iba't ibang klase ng water activities.
Kuha rin ng kuha si Connor ng mga larawan. Nakaupo na magkayakap ngayon sina Gale at Lori. Nasa gilid sila ng dagat, at pinapanood ang mga anak na nagtatampisaw sa tubig. This feels like a dream, wala sa sariling asal ni Lori sa kanyang sarili. A dream. Bulong naman ni Gale sa kanyang tenga. Do I need to kiss and love to you here to prove you that you're not dreaming? Tinampol ni Lori ang braso ng asawa. Magtigil ka nga. Umiiral na naman yang kamanyakan mo. Hamalakhak si Gale. Kunwari ka pa. Gustong gusto mo rin naman. Namumula ang mga pisngi na kinurot ni Lori ang braso nito. Gale is insatiable in bed, lalo na noong mga unang araw pagkatapos ng kasal nila. Kaya hindi na siya nagtataka, kung bakit nasundan agad si Connor. Ayaw mo ba? Anas nito sa kamarahan na hinalikan ang kanyang leeg. Ano ka ba? Magtigil ka nga. Nandyan ang mga anak mo. Baka nanonood din si mama. Ang dami ring mga tao oh. I'm not doing anything explicit. I'm just kissing my beautiful wife. What's wrong with that? Giit pa rin ito pero tumigil din sa ginagawa. Balik tayo sa kwarto. Tumawa lang si Lori, at sumandal sa dibdib ng asawa. I'm so happy. She never expect that she will be this happy and contented. Akala niya ay tatanda na siyang mag-isa. Akala niya noon na sapat na ang kung anuman ang meron siya. Pero nang maranasan niya kung gaano pala kasaya na may taong nagmamahal sa iyo, na may sarili at kompleto kang pamilya, hindi na niya hihilingin pa na bumalik sa dati na buhay. She wants this. And she can't live without her husband and children. Mahigpit siyang niyakap ni Gale, at hinalikan sa pisngi. Me too. Thank you for coming into my life, and giving me my mini-me's. I always love you Lori. Happy 5th wedding anniversary. I love you too Gale. Happy anniversary. Sana ay huwag kang magbabago. That won't happen. I promise. Nasa hamak ng mga sandaling iyon si Venus, at tahimik na pinapanood ang mag-asawa at ng mga anak ng mga ito. Kahit kailan ay hindi niya pinagsisihan ang mga naging pangaral niya sa anak. Ngunit habang pinapanood ito, ay napapaisip siya na hindi pwedeng ipilit ang isang bagay, kung hindi talaga pwede, lalo na sa pagmamahal. That's what happened to her failed marriage. Nagpakasal lang sila na dating asawa dahil sa negosyo. She knows that he loves somebody else, but he promised to honor their marriage. Naniwala siya ngunit iba talaga kapag puso na ang nagdikta. He unconsciously cheated for the reason that he still loved the same woman. Kaya lang siguro siya ganito, ay dahil nangako ito pero hindi naman tinupad. She finally understand now. It's just a shame that she learned it through her son. May mga bagay na hindi pwedeng ipilit, mga bagay na sa tingin mo ay para sa'yo, ngunit sa iba pala ito nakalaan. Mahirap kapag puso na ang usapan, nagkakagulo, nagkakasakitan. Ngunit kapag para sa iyo ay para sa iyo talaga. At kung hindi ay kailangan mong maghintay kung ano ang nakatadhana para sa iyo. This is the lesson that she will carry on, and will soon teach to her lovely grandsons. Napapangiti na pinanood ni Venus ang papalubog na araw. Ah, it really felt good to fall in love.